si Ambassador Raymond Balatbat po ng ating embahada diyan po naman sa Beirut in Lebanon. Sir, maganda umaga po. Magandang umaga, Ted, at DJ Chat Chat sa inyong mga taga-subaybay. Salamat muli ho sa panahon, Ambassador. Sir, kumusta po ngayon diyan sa Lebanon? Meron na ho bang curfew? Ano po, meron ho bang mga pagbabago ngayon sa mga patakaran? So far, wala naman. Although everyone is awaiting the speech of yung Secretary General ng Hezbollah, which will be held later this afternoon. Ano ho ba ang mga agam-agam po ng mga tao dyan dito po sa speech na ito, Ambassador? Well, hopefully it will indicate kung ano bang balak ng Hezbollah, kung sila ba ay tuluyang papasok sa away, or they will just defend Lebanon, or whatever ang plano nila, policy nila. Because Lebanon is really it's undergoing a difficult phase ngayon. Meron na po siyang political crisis at economic crisis. They do not want a war. Opo, generally speaking, ang Lebanese government ay hindi ho gusto ng gera kasi nga, sorry to say, pero bangkaroteng kanilang ekonomiya, di ho ba? Yes. The average Lebanese is barely able to scrape enough money to get by. Kasi po yung salary nila are pegged in Lebanese pounds, and practically it's practically worthless. Opo. Saan po nakabase itong si Hassan Nasrallah, Ambassador? Nasa south yan eh. It's very rare that he ventures out of southern Lebanon. Ito ho bang Secretary General po ng Hezbollah ito ay miyembro ng parlamento ng Lebanon? No, he's the leader of the party. Yeah. And siya po ay in Lebanon po naman, no? Mismo. Yes, according to sources, he's inside Lebanon. Opo. Pero ngayon po, sir, kahit na po walang official na deklarasyon ng Hezbollah dito po nga sa gusot na ito, basically po as in ang nangyayari palitan po ng putok na nanggagaling sa Hezbollah forces dito po sa southern part po lamang ng Lebanon at dito po sa boundary sa Israel. Yes, opo. The conflict po is limited to the southern Lebanon. Opo. Can you help us understand, Ambassador, bakit ho kasi di ho ba't natapos na ho naman yung pumadugong digmaan ng Lebanon at ng Israel at may kapayapaan na nga pong nangingibabaw dyan. Bakit nangyayari po ito ngayon? Ito pong Hezbollah firing rockets and binabalik ho naman din ng Israel? It's part of their show of support po sa Hamas. Kasi po mayroon pong axis of resistance dito sa area na to. Hamas, Hezbollah, of course, yung Iran, and other religious parties, Palestinian religious parties. Of course, they are opposed to the U.S. and Israel, particularly is Israel. Yung away na yan po is really related to the history of the partition of Palestine into Israel and into the state of Palestine. Ang na-create lang po is the state of Israel, but not the state of Palestine. Opo. So, sir, kung sakasakali po, ito ho naman theoretically, and we sincerely hope and pray na hindi po magdeklara ng total war itong Hezbollah laban sa Israel. In case po ganun po ang maging deklarasyon, ano ho ang danger nito sa 17,500 Filipinos in Lebanon? Well, malaki po kasi
That means it will be a ground war, and if it's a ground war, malapit lang po ang border ng Southern Lebanon dito sa Beirut, where most of the Filipinos reside. So in a matter of hours, baka ano na po yan, nasa outskirts na po yung bakbakan. And then of course the first thing that will always fall is the airport. Yan lang ho lagi ang binobomba ng Israel. Opo, yes sir. At sa kasaysayan nga po, di ba na atin nabanggit dati, sa lahat po ng gera ng Israel at ng Lebanon, lagi pong airport ang inuuna na sirain. Ngayon ho, ano ho ang ugnayan natin sa Secretary of Foreign Affairs dito po sa importanteng anunsyong ito so far po for the Philippine Consul Embassy to decide sa maaring maging hakbang po ninyo? Yan po, titignan po namin yung anong unfolding events after the speech. And we will see if there is an increased activity, and if the situation warrants it, we will have to declare yung mandatory repatriation. But these are all Yes, sir. planned steps. These are not these are still in the process, depending upon the security situation dito po sa Lebanon. Opo. We understand, sir. Ambassador, so far po ito hong mga tumugon sa panawagan ng Philippine government para po sa voluntary repatriation. Nakailang batch na po tayo na nakaalis actually sa Beirut at ilan pa ho ang nakalinya? Yung first batch po namin umalis nung Wednesday, 6 people, workers, all were workers, and they're expected to arrive there today at 6 o'clock, 6:20 in the morning. And the next batch is scheduled to leave today at around, let me see, around it will depart today at 7 o'clock, 7:10, and is expected to arrive tomorrow at 3:55. Yeah, mga 6 people, 4 kids and 2 adults. Opo. Meron ba ho bang nakalinya ngayon so far, sir? Meron ho bang mga nagpaparehistro na? Medyo marami naman po, pero actually yung backlog po namin is really with the immigration, kasi marami na rin pong naka-pending sa kanila. It takes them some time to process the clearances. Kaya po yung pag-release po namin ng mga is by batch, kasi maliliit na numbers, because yan lang po ang nare-release ng immigration. So I will need to talk to the head of the immigration. I actually already asked for a meeting, but so far he has not yet responded. Opo. So sir, kung ito nga yung mga umuuwi lang, ito ho yung na-cleared na nga sa immigration, no? So far ho ba mga ilan ang waiting for clearance? Waiting for clearance. Meron na pong ready for repatriation, 11. And then waiting for exit clearance, around 44. And then pending for endorsement, mga 31. Opo. So around 86. Tapos we have around 38 what's this? 45 wives and children of Lebanese nationals. Okay, sige po. So actually, sir, mas madaling makaalis itong mga asawa ng Lebanese.
Yeah. Opo. Yung pong mga may relasyon sa Yeah. mga... Filipinas na Opo, asawa yes doon. sir. Yes sir. Sir Ambassador, kapag ho ba nagkaroon ng mandatory repatriation, paano na po yung rule doon sa immigration clearance? Ganun din po. Ganun pa rin po. Mas madali na po yun. Mhm. Well, normally, pag mandatory, ganyan, mas maano yung repatriation natin. Kasi po, it's under our jurisdiction po. We will have to impress upon them that this is already a mandatory repatriation. Opo. Sir, I hope you don't mind us asking, sir, ito hong inyong post sa Lebanon, ilang taon na po kayo dyan at meron na ho ba kayong karanasan po ng mga nagdaang gera? 2 years. I have been here for 2 years. Pag gera, I don't have any previous experience in war. Opo. But I've mostly been posted but I have postings in Saudi Arabia. I was previously posted in Saudi and other Muslim countries. Opo. Yeah. Kaya ko lang hong natanong yon kasi po dito nga po sa posible yung inyong magiging karanasan ngayon kung sakasakali po no na sumiklab nga po yung gulo. Sige po. So sa ngayon sir, yung ating pong ugnayan sa mga Pilipino diyan, malinaw na ho ito. Dahil nga sa may binabantayan kayong mga balita na posibleng mai-anunsyo para po in case lang na magkaroon talaga ng emergency decision dito, ay agad silang makontak po, Ambassador. Yes. Actually, we're already contacting them, and also we are contacting them through our Filipino community leaders. We have already selected a few pickup sites where they can be, where Filipinos can go, and where we can pick them up for eventual evacuation. Opo. So meron na ho kayong contingency plan, kumbaga, Ambassador. Yes. We already have our contingency plan in place. Yung pong komunikasyon dyan, Ambassador, kumusta po? In case po na, ilan ho ba ang telco providers dyan? In case po lang na madamay sa gulo itong mga telcos na ito diyan po sa Lebanon, paano po kung sakasakali internet and mobile phones? Well, we'll just have to pag ganyan ma-damage ang telephone lines at saka yung internet, it's going to be very difficult to communicate. But of course, we will rely also on our community leaders. They have been informed beforehand na kung ano po ang gagawin and how we can communicate despite itong mga obstacles na na-foresee natin. Opo. May tanong ka, Cha? Please Yes, go. Ambassador, balikan ko lang yung naitanong na sa inyo kanina. Linawin lang natin lalo dun sa mga nakatutok sa atin ngayon na may mga kapamilya pa rin dyan na nagsistay pa rin ngayon at nagtatrabaho sa Lebanon. So sa ngayon po ang sitwasyon dyan ay normal, nakakapasok sa trabaho yung mga Pinoy, bukas ang lahat ng mga establishmento. Yes, generally dito sa Beirut and sa Mount Lebanon, kung nasaan po na nakatira at ang mga ating mga kababayan, karamihan ng ating mga kababayan, generally it's calm and okay naman po kami. Ang barilan lang po at saka yung ang bakbakan po is limited to the southern Lebanon, but we've noticed that the exchange of missiles and gunfire, especially coming from Israel, has been targeting areas beyond the border na, mga 10 kilometers, 15 kilometers. Nakikita na rin, naririnig na rin po ng mga ating mga kababayan. Especially those that are near the border. Yung pong Southern Lebanon na binabanggit nyo kung nasa ng sentro ng bakbakan, wala pong mga Pilipino doon. Mostly yung mga nakatira doon on the border, halos lahat nakalikas na. Ang mga natira lang yung mga Filipinos residing in Tyre, Sidon,
and a few others in Nabatie. Yeah. Itong tier na to ay malapit din sa border ito, Ambassador, no? Yeah, it's one of those main cities before the border. Yes sir, yes sir. Sige po. So sir, naiintindihan po namin itong mga agam-agam po natin, and of course I'm sure ito ho'y nagbibigay sa inyo ng sleepless nights, at kami po kaya nga po nagagalak na kayo matawagan para lang ho din sa kabatiran po ng ating mga kababayan na may kamag-anak dyan. Ano po ang inyong mensahe sa kanilang lahat ngayon para po naman po natin maintindihan po ang ginagawa ngayon ng ating pamahalaan sa usapin po ng seguridad ng mga Pilipino dyan sa Lebanon, sir? Well, sa mga kamag-anak na ating mga kababayan, nakaka-assure po kayo that we are closely monitoring the situation. We are closely in touch with our kababayans. We are calling them up. And also through their community leaders, we are closely monitoring the situation. Those who want to avail of the voluntary repatriation, ongoing na po. They can just have to apply through the QR code po na nakapost po sa Facebook page ng embassy. Opo. Sige po. Ambassador, salamat muli ho sa inyo pong pagpapaunlak po sa aming panayam. Importante po ito na aming malaman aktual ang sitwasyon dyan po sa Lebanon, particularly in Beirut. Mabuhay po, sir. Godspeed and God bless you. Thank you. Thank you, Ted. Opo, salamat po na marami. Thank you. Si Ambassador Raymond Balatbat po ng Philippine Embassy in Lebanon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.